mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Para makatipid, mga pribadong sasakyan, hiniling ng MMDA na bigyan ng special permit para maging shuttle service o carpool. Pero be careful, baka dumami naman ng mga kolorum. Kapit na mga kapatid nating motorista, presyo ng diesel, mahigit 12 pesos ang itataas simula bukas. Mga nakagasolina, ligtas muna. Ilang magsesemana Santa sa probinsya, piniling mag-commute kaysa magdala ng sasakyan. Yun nga lang, nagbawas na mga bumabiyahing bus. Exclusive ng News 5 Visayas. Babaeng senior citizen, patay matapos mabundol ng motor. Ang rider, aminadong nakainom. Isa pang exclusive. Vendor sa palengke, malapit ang binaril sa ulo. Ano kaya ang motibo? Ang dalagita naman ito sa Pagadian City, bakit kaya lumulobo ang braso? Eto na nga! Birthday celebration ni kapatid star Enrique Hill naging Instant Fans Day! Kumusta na kaya ang mga huling paghahanda ni Ken para sa inaabangang kapatid serye na A Secret in Prague? Yung mga may sasakyan, mas pinili na raw na mag-commute na lang ngayong Semana Santa dahil sa mahal na langis. Ang problema, dumami ang pasahero pero nagbawas naman ang biyahe ng bus. Live mula sa Cubao, Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pa ba ang mga diskarte ng mga kapatid natin para makatipid ngayong balik probinsya? Julius, Cheryl, isa nga sa pumukaw sa atin dito sa maghapon nating pananatili dito sa may terminal sa Cubao, yung diskarte nga nitong sa ating mga kapatid na bumibili ng kanilang reservation ticket isang buwan bago yung kanilang biyahe. Ang rason nila dahil inaasahan na raw nila yung sunod-sunod pa nga na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo at ibig sabihin din yan, pag tumaas nga yan ay posible rin na tumaas daw yung pamasahe. Ito namang ilang mga bus company dito pa rin sa may Quezon City ay hindi naman nangangamba doon sa ilan nilang ruta dahil nga yung ilan nilang units ay gumagamit na sila ng electric buses. Isa sa maagang pumila sa bus terminal na ito sa Quezon City ang car owner na si Aldrin Dindin. Sa mahal daw ng gasolina, imbes magpagas, commute muna siya. Mas madali kasi magko-commute na lang kaysa magsasakyan Kasi mas mahal, lalo na mahal yung ngayon, gasolina. Kaya mas better na mag-bus na lang. Si John naman na pabagyo kahit pagtapos pa ng Holy Week ang biyahe, pumila na rin at bumili ng tiket. Baka raw kasi tumaas ang presyo ng tiket o maubusan siya. Para po hindi kami maubusan, baka kasi mag-close. Karamihan po kasi pagka summer vacation, naubusan ng ticket na napupuno sila. Kaya inagahan na namin. Ang kapwa estudyanteng si Mayomi Valdez at Sed Santos sabay ng babiyahe pabataan. Saktong school break na raw kasi nila. Pero laking gulat nila nang tumaas ng 20 pesos ang dati nilang 200 pesos sa pamasahe. Mahirap po kasi binabalance po namin yung allowance, ganun, may mga bilihin din po sa school. So, hindi po tumataas yung baon, pero tumataas po yung bilihin namin. Nakaka-disappoint din po. Ayun nga po, student po kami tapos nagmamahal yung pamasahe. Paliwanag ng mga operator 2 weeks ago pa ang kanilang fare hike na aprobado ng LTFRB. Legal din daw ang taas pasahe nila. Sa kabila niyan, may paalala naman ng LTFRB sa mga mapansamantalang operator. Reminder lang, naintindihan namin ang sitwasyon ng ating mga bus operators sa taas ng presyo ng crudo. But at the same time, yan po ang utos sa atin. Wala akong magtataas ng pamasahe. You stand the risk of revoking your entire franchise. Sigurado naman ako na you will not take that risk. Samantala, merging trips muna ang gagawin ng ilang biyahe imbis na direct trips. Gaya na lang ng Victory Liner.
Kasunod daw ito ng limitadong supply ng langis at patuloy na pagtaas ng presyo. Dahil dyan, asahan na raw na mas kokonti ang biyahe at mas mahabang hintayan dahil magkakaroon ng kaunting delay. Kaya panawagan nila sa publiko maglaan ng ilang oras na palugit sa pagpunta sa mga terminal upang iwas aberya. Ang ilang biyahe naman mula Cubao pa San Fernando, Pampanga gumagamit na ng electric buses kaya wala naman daw nakikitang problema sa biyahe. Cheryl, Julius, dahil umiinit na rin yung ulo ko dito sa sunod-sunod na presyo, no, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, baka magpapalamig muna tayo sa Baguio, no. Pero kidding aside, ito nga, no, isa yung Baguio ngayon sa mga nagiging hot topic dahil ngayong ang Holy Week break, ito rin yung inaasahan sana na marami nga yung pupunta nating mga kapatid. Pero dito sa isang bus line na to, dito sa may Cubao, ay mukhang tagilid, no? Yung bilangan ng mga pasahero. Sir, magandang gabi. Buong pangalan muna po natin. Yes, magandang gabi po. Ako po si Edsel Gadingan, Terminal Master sa Victory Cubao. Sir, kumusta po ngayon yung bilang ng mga pasahero nyo na pa Baguio, which is pagkaganitong panahon ay alam naman natin na mataas? Compared last year, lalahatin ko na, talagang bumaba po yung bilang na yung pasahero ngayon. Siguro sa sobrang taas ng diesel, naramdaman na po nila. Pero sir, kayo dito mismo sa bus line, dito sa company nyo, ano yung mga ginagawa nyong diskarte para makasunod naman kayo o makapatianod kayo dito sa lumalalang krisis na to? Okay. Para makatipid na po yung kumpanya namin, sa parking area pa lang, strictly, wala nagpapaandar ng makina. Then, pagdating sa paradahan, pinapatay namin yung makina, binubuksan lamang namin ito pagdating ng 5 minutes bago po umalis yung bus. Pero normally sir, sabi nyo 5 minutes before umalis. Normally ba, mga ilang minutes binubuksan nyo yung makina doong wala pang krisis? 20 minutes before departure, binubuksan na po namin yan. So ngayon sa sobrang taas ng diesel, kaya gumagawa kami ng estratehiya kasi po ramdam na po ng company namin ang pagtaas po ng diesel. Maraming salamat po sir. At ngayon naman Cheryl, Julius, pasukin natin itong bus, no, kung dati mga jeep yung inaakit natin ngayon. Ito muna, pa-Baguio muna tayo. At mukhang may ano rin dito, no, may mga LTO officer na rin. Pasok muna tayo. Ayan, at tignan natin, no. At dito nga, sir, magandang gabi. Yes, so sir, sa LTO side naman, kumusta po yung nagiging paghahanda natin ngayong Semana Santa dito sa mga bus terminal? So far naman po, okay naman po. Nakapag-comply naman po si Victory Liner. Sinecheck po natin lahat ng mga seatbelts kung properly working, yung mga catcher niya kung gumagana, tsaka kung nahihila pa o adjustable yung mga seatbelt niya. Gumagana naman po lahat. Sir, dito nga over the weekend, no, may mga nakita tayo o nakakuha tayo ng impormasyon doon sa ibang mga bus line na yung iba daw ay pinupuno or papunta na doon sa overloading para nga masulit lang yung biyahe nila. Kami po dito, sir, pag umaalis po yung bus, sinisigurado namin yung seating capacity lang po. Kasi hindi po tayo pwedeng, lalo na yung long ride, na may nakatayo sa gitna. Hindi po natin masasabi yung takbo ng sitwasyon sa kalsada. So, tsaka yung comfort din ng mananakay kung punong-puno, yung discomfort din na nandun. So, dapat komportable, lalo na't long ride po. Alright, maraming salamat sir. At ngayon naman, Cheryl, Julius, no, tignan natin yung reaksyon naman ng ilan sa mga commuter. Ito! Oh, may ano pa, may baby. Hi! So, sir, magandang gabi. Saan papunta? Residente ba ng Baguio o turista? Residente po ng Baguio. Residente. Sir, kumusta ngayon? Mataas yung presyo ng langis? Kumusta sa pamasahe naman? Kaya pa naman, pero feeling ko baka mag-worsen siya. So, sir, anong mga diskarte yung ginawa nyo over the past few weeks? Dahil alam natin, yung trend, pataas din ang pataas yung pamasahe. Kailangan mag-book ng advance talaga. Nakita ko may dala pa kayong mga baby doggy dito. So additional payment pa to. Kumusta naman yung mga gastusin pagdating dito sa ibang services? Like for example, uuwi ka ng Baguio. Kailangan lang i-budget ng mano talaga. Very careful. Affected na rin ba? Paano, ramdam na ba natin? Malapit na. Malapit. So how's the feel now sa Baguio? Dahil for you as a resident, normally yung mga ganitong klaseng panahon, marami yan. Marami talagang tao. Sabi nga nila, crowded talaga doon.
So ngayon, anong balita sa family natin from way back from Baguio? Mas crowded nung panagbenga pero feeling ko baka konti rin lang. Kasi dati puno na to dati yung terminal. Pero ngayon parang kaya pa naman mag-chance ngayon. So baka naapektuhan talaga yung travel plans ng mga tao. Okay, maraming salamat at ingat sa biyahe. Julius, Cheryl, eto rin no, nakakuha rin tayo ng confirmation mula nga doon sa LGU ng Baguio na may decreasing number na rin doon sa number of tourists nga na pumupunta ngayong Holy Week. Pero hindi nila dinidiscount yung possibility na baka mamayang gabi hanggang bukas ay dumagdag pa nga yung bilang ng mga aakyat sa Baguio. Cheryl, Julius. Rainiel, ihabol ko lamang pakipaliwanag nga sa amin itong merging trips. Ano ba itong merging trips at gaano katagal yung magiging hintayan? Cheryl, ito no, isa rin yan sa tinanong natin kanina, yung tinatawag nga nila na merging trips. Dahil kasi normally, no, on a normal day, nung wala pang krisis sa langis, yung mga bus company ay kaya nilang magpa-standby ng dalawang biyahe na sabay. Like for example, Baguio City, parehas yung deluxe, no, deluxe type ng buses ay 8 a.m. For example, 8 a.m. ay aalis ito. At parehas silang maggagarahe dito ng 7 a.m. or 7:30 at yung dalawang biyahe na yon ay pwedeng punuin or pwedeng hindi. Sa ngayon, dahil nga may krisis tayo sa produktong petrolyo, ang ginagawa nila, minemerge o pinagsasama na lang yung mga pasahero nung dalawang buses. So technically, yung mga bus line ngayon ay nagbabawas na rin nung kanilang mga unit para nga makasabay na rin dito sa pagtaas din ng petrolyo. Cheryl. Rainiel, isa rin sa mga concern ng ating mga commuters ay kung hinihinaan ba ng mga bus companies ang kanilang mga aircon para makatipid. Julius, eto nga no, isa yan sa mga pangunahin din nating tinanong kanina dahil eto rin yung dahil maalinsangan na yung panahon. So itong mga bus line, ang sinasabi nila, sila na mismo yung nag-a-adjust doon pa lang sa kanilang parking o doon sa kanilang garahe. Pero pagdating nga dito sa may parking dito mismo sa may terminal ay hindi naman daw nila pinapabayaan o binababa nga yung kalidad ng service na ibinibigay nila dito sa taong bayan, dito sa publiko dahil as we speak, no, nararamdaman natin na komportable pa rin naman ngayon. And ayan nga yung ina-assure ng mga bus line, not just here, pero yung buong mga bus line na inikutan natin dito along sa Cubao. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Nagkakaubusan na ng ticket sa ilang biyaheng pa-Bicol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sinabayan pa yan ng mga nagtaas ng pamasahe kahit bawal. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, anong kalbaryong kinakaharap ng mga pasahero dyan? Laking gulat ng pasaherong si Henry Ramirez na nakina itinaas na pamasahe niya sa biyaheng pa-Bicol. Kung dati raw, nasa 1,100 pesos ang binabayaran niya. Ngayon, nasa 1,700 pesos na ang singil. Grabe talagang itinaas ng pamasahe. Gulat talaga. Dahil biro mo naman sa laki ng diferensya ng pamasahe. Yan ang problema ngayon sa atin. Ayon sa pamunuan ng PITX, ang mga bus sa biyaheng Bicol Region ang namonitor nilang nagtaas ng pamasahe. Nai-report na rin daw nila ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. May 8 bus companies na raw na i-issuehan ng show cause order o pagpapaliwanagin dahil sa iligal na taas pasahe. Babala ng LTFRB, hindi po kami magdadalawang isip na suspindihin o kanselahin ang inyong mga prangkisa pag amin pong napatunayan na nagtaas kayo ng pamasahe. Under investigation po lahat yan, no? At saka pag hindi sila sumunod sa utos ng ating presidente, they will be penalized accordingly. So lahat po yan na input na forward na po sa amin and we're now currently investigating each one of them. Bukod sa tumaas sa pamasahe, problema pa ang pahirapan sa pagbili ng tiket. Si Christian Araojo, inabot ng 3 araw bago nakabook. Papuntang Viracatan si Christian at hinahabol sana ang graduation ng anak bukas. Pinili na lang niyang manatili sa terminal kaysa bumalik ng Tarlac, lalo't dodoble lang halos sa gastos. Nagkaubusan ng bus, sir, nung time na dumating ako. Malayo, sir. Mas mapapalaki yung pamasahe, yung gastos. Kaya
Nagantay na lang ako dito. May mga bagahe pa ako, sir, mga bibigat. Mahirap mag-travel, balik-balik. Sa tala ng PITX Management, hindi na bumaba sa 170,000 kada araw ang mga pasaherong dumadaan sa terminal mula nitong Biyernes. Sa gitna yan ang pagbawas ng maraming bus companies ng biyahe dahil sa taas ng presyo ng diesel. Isa ito sa dahilan kaya natagalan ng ilang pasahero na makabiyahe. Bagamat marami nag-advance booking, halos 80% ng fully book ang mga bus pa Bicol ngayong araw hanggang bukas. Marami pa pong bakante, maluwagan pa po. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Posible raw na payagan na ang carpooling o yung sabay-sabay na pagsakay ng mga may parehong destinasyon. Tipid daw kasi yan sa petrolyo. Yun nga lang, baka raw dumami na ang kolorum. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, paano magiging sistema nitong carpooling? Julius, tama yung sinabi mo. Dati parang ilag na ilag ang pamahalaan tungkol dito sa ideya ng carpooling dahil pwede nga itong pagmulan ng kolorum. Pero ngayon, isa na ito sa nakikitang paraan para makatipid tayo sa konsumo ng langis. Ngayon tumitindi pa rin ang gulo sa Middle East. Nagmomotorsiklo pa dati papuntang opisina si Adrian. Pero mula nang sumipa ang presyo ng petrolyo, nakikisabay na lang siya sa kotse ng kaibigan niya papasok sa trabaho sa Maynila. Nag-aambag na lang daw siya sa pagpapagas. Noong una sulit yung motor kasi yung gas niya around 60, 70, gano'n. Ngayon na ang taas-taas ng gasoline prices, gaano mo katindi yung effect sa'yo? Financially, sobrang laki. Like, times 2 ng dating, nung January and February. So yung ginagawa ko, nagka-carpool kami ng office mate ko. Dati ay iwas pa ang mga otoridad sa ganyang usapin na tinatawag na carpooling o yung pagsasabay-sabay ng mga magkakapitbahay, magkakamag-anak o magkakasama sa trabaho sa isang sasakyan patungo sa iisang destinasyon. Nagiging sanhi daw kasi ito ng pamamayagpag ng mga kolorum operations. Pero ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin. Maaaring isa na raw ito sa solusyon. Ngayong nababawasan niya ang mga pampublikong sasakyan sa EDSA, dumarami naman ang mga commuter. Tingin naman po namin medyo wala pang resolution yung giyera eh. So, at yung effect nito mukhang mahaba pa kahit tumigil yung giyera in the near future. Medyo yung effect nito medyo matagal-tagal pa. Kaya we really have to do our share. Makakasolve to, makakatulong dahil Gumagawa na ngayon ng guidelines ang MMDA at LTFRB para matukoy kung sino at aling mga sasakyan ang maaaring payagan makapag-carpool. May partikular lang na rutang daraanan, point-to-point lang dapat o hindi maaaring magsakay at magbaba sa gitna ng ruta. Ang oras ay limitado sa 6 to 9 a.m. at 5 to 9 p.m. Maski ang singilan, mapalibre man o ambagan, ire-regulate din ng pamahalaan. sana hindi gawing for profit. Or kung meron man, syempre kailangan din ma-recover yung pang-gasolina, pang-maintenance noong sasakyan, and then yung pang-parking niya siguro. Nangako ang mga otoridad, hindi naman magiging pahirapan ng application. But this will be an online system. Di na sila kailangan pumuntang LTFRB. Naku, marami na namin ginagawang ayuda doon eh. So dadagdagan pa. Pero dahil parehong point-to-point ang serbisyo, may agam-agam ang mga operator ng UV Express. Hindi lang sa UV Express, maging sa mga jeep nga rin po eh. Sa totoo lang po, ang nagiging concern na lang po is how can we implement this to the extent that it would not compete with UV Express drivers, given po na napakataas na nga po ng diesel. Nangako naman ng mga otoridad na poproteksyonan ang interes ng mga pampublikong sasakyan na may prangkisa. Sa susunod na linggo, sa Lunes o sa Martes, ay ibababa na ng LTFRB yung guidelines at doon na magkakaalaman kung paano nga ba makakapag-apply o makakapag-participate dito sa carpooling. Julius. Ngayon ang tanong dito, Gerard, paano nila masisita yung mga kolorum na sasakyan kung papayagan na nga ng pangmatagalan itong carpooling? Tama, Julius, yan din yung tanong namin sa kanila kanina kasi parang mukhang luluwagan talaga nila yung restrictions dito sa carpooling. So yun, tanong namin, paano yan? Baka nga mas lalo pang mamayagpag itong mga kolorum. So sa ngayon, ang magagawa pa lang talaga ng pamahalaan ay makiusap na huwag na muna, tigilan na muna natin itong mga ganitong modus dahil pare-pareho tayo naghihirap patungkol dito sa usapin ng langis. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña.
Umarangkada na ang unang araw ng libreng sakay sa Maynila. 3,000 piso kada araw ang ibabayad sa mga bumiyahing tsuper. Nasa frontline ng balitang yan, si Mondi Lopez. Hawak mo ang beat, dahil libre ang sakay dito ang jeepney. Yes! Nadali mo ko. Napasayaw kami ni Manila Mayor Isko Moreno sa unang araw ng libreng sakay sa lungsod. Proyekto ito ng Manila LGU sa gitna ng mataas sa presyo ng petrolyo. 3,000 piso kada araw ang bayad sa bawat kasaling tsuper. Ibinibigay ang kalahati ng halaga bago bumiyahe habang ang kalahati naman ay pagkatapos na maghapong pag-iikot sa lungsod. Ayon kay Moreno, 4 na sektor ang masaserbisyonan ng programa. Mga operator, driver, gas station worker at commuter. Operator, garantisadong may kita, may boundary. Driver, from regular 200, 300 pesos na net niya. At least ngayon, humigit kumulang 1,000 piso garantiya. Petix lang ang pagmamaneho niya, hindi siya may stress. Hindi na para maghabol, makonsume, mataranta, o magkaroon ng agam-agam yung driver ng jeep na makipag-agawan ba sa pasahero. Pag nakita mo, relax na kanina, umaga, nakita mo yung pila, ang ganda. Walang nagnyanyangan o harabas. Pansinin nyo. So safe for everyone. Halos 1,500 public utility jeepney ang kasali para sa 5 araw na libreng sakay. Kailangan lang hanapin ng mga jeep na may karatulang libreng sakay. Para matiyak na bumabiyahe ang mga tsuper, may kasama silang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Hanggang nitong 2:30 p.m., higit 60,000 na pasahero na ang naserbisyuhan. Ayon kay Moreno, 20 million pesos ang inilaang pondo para sa programa. Kapag naging successful, malay ninyo, makaharbat ako. Manghihingi tayo sa national government kung meron pa. Una nang pinuri ni Executive Secretary Ralph Recto ang inisyatibong ito ng Manila LGU. Magandang halimbawa raw ito ng bayanihan at malasakit sa panahong ramdam ng publiko ang taas presyo ng krudo. Maraming salamat po. Yes. Baka naman. Nagbabalita mula sa frontline, Mondi Lopez, News 5. Maluwag naman ang kalsada pero nabundol pa rin at namatay ang isang lola sa Cebu. Ang rider humaharurot at napagalabang lasing. Nasa frontline ng balita si Jan Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Makikita sa CCTV footage na ito ang dahan-dahang pagtawid ng 68 years old na ginang sa Barili, Cebu. Pero hindi pa rin niya natakasa ng umaharot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, ilang metrong tumilapon ang babaeng biktima, habang ang sumemplang na rider nakatopless pa at walang suot na helmet. Nagulantang ang mga residenteng nakakita sa aksidente. Sa cellphone video naman na to, kitang yakapan ng kanyang anak ang nabundol na ginang. Ginamot pa ng rumesponding medic ang biktimang si Abondia Camuñas, pero namatay rin siya kalaunan. Base sa investigasyon, papuntang simbahan noon ng ginang na madisgrasya siya. Napag-alaman ding nakainom ang rider na kapitbahay lang pala ni Camuñas. Nakita ng doktor na under influence of alcohol yung driver. Pinafile natin sa kanya, reckless imprudence resulting to homicide, positive siya sa liquor test, at saka driving without license. Labis ang hinagpis ng pamilya ng biktima. Desidido sila kasuhan ng rider. Lahat kong ginawa. Tapos yung inan, kuhan mo ganit ka, padayon na simpanaw. Dito ito na. Buhi na sila. Buhi na siya. Sakit sa ulugan siya. Pagting sakit ang battery, sir. Di malalimos. Kalit yung kapatiyo na. Huwag mi ka istorya niya nung naingon to ato. Aminado naman ang suspect na nakainom siya. Wala na siyang ibang masabi sa pamilya ng biktima kundi sorry. Mura man kong nalipong, nakuhan guro ko sa hangin na to kay nakainom ang gugpod. Nakabantay ko sir pero di naman ako madalag pugong ang motor. Okay. Duol naman. Nya, mura naman kong nalipong nako. Pasaylo alang intawon ko ninyo. Kay tao raman pud ko. Nakakulong na siya ngayon sa Barili Police Station. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Aroa, News 5, Visayas! Aksidenteng nahatak ng isang container truck ang mga kawad ng linya ng telecommunication sa Pasay City. Ang resulta, traffic at walang internet.
Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nakatagilid pa ngayon yung ilang mga poste at nakalaylay yung mga kable nito dito sa kanto ng Taft Avenue at Arnaiz sa Pasay City. Nabali ang poste ng mahila ng dumaang container truck ang mga kawad kaninang madaling araw. Dahil dyan, abala ngayon ang mga enforcer ng Pasay City sa pagmando ng trapiko sa lugar. Kasabay niyan ang pagkumpuni ng mga tauhan ng mga telco companies sa mga nakalaylay na kable. Ayon sa LGU ng Pasay, isang container truck ang sumabit sa mga kable, kaya nahatak at tumagilid ang mga poste kaninang alas 2 ng madaling araw. Wala pang tiyak na bilang pero ilang subscribers ng mga telco companies sa lugar ang walang internet. Nasa 3 hanggang 5 araw daw ang aabutin para maayos ang linya. Ayon sa LGU, posibleng dahil sa mga hindi na aktibong linya na hindi naialis kaya bumigat ang kumpol ng mga kable at sumabit sa container truck. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, gayon din kung may liability o pananagutan ang driver ng container truck. Tumanggi nang magpa-unlock ng panayam ang truck driver. Cheryl, sa ngayon ay patuloy nga yung ginagawang clearing operation o yung pagtanggal sa mga lumang kable para nga gumaan itong linya. Tuloy-tuloy din yung pagbabantay ng mga otoridad sa daloy ng trapiko maging dun sa mga taong dumadaan dito sa lugar. Payo natin sa mga kapatid nating mga motorista, iwasan muna itong lugar at maghanap ng ibang ruta. Balik sa'yo. Maraming salamat, Dave Abuel. Nilamon ng apoy ang isang nakaparadang truck sa Tondo, Maynila. Sa pulpa sa video ang sunog at sa tindi ng apoy pati ang katabi nitong truck nadamay rin. Ayon sa may-ari ng truck, pasado alas 11 ngayong araw nang mapansin niyang biglang sumiklab ang apoy. Agad naman itong humingi ng tulong sa mga bombero. Napula ang apoy sa loob ng 10 minuto. Kasalukuyan pang inaalam ang sanhi nito at kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Nasunugan ng higit 50 residente sa Valenzuela City. Naging pahirapan pa sa pag-apula ng apoy dahil malayo ito sa main road. Yan at iba pa sa frontline report ni Kapitana Carol De Asa. Walang alinlangang inakyat ng mga bumbero ito ang bakod ng nasusunog na bahay sa may Samaka Compound sa Barangay Bagbagin sa Valenzuela City. Pasado alas 9 kagabi nang lamunin ng apoy ang nasa 13 bahay sa lugar. Nasa 19 na pamilya o aabot sa higit 50 individual ang naapektuhan ng sunog. Si Tatay Jun nasunugan na nga, nasugatan pa habang susubukan sanang apulahin ang apoy. Nagkamali paghakbang kasi bakal kasi yung sa third floor namin yung hagdan eh. Paghakbang ko, nadulas tapos ito yung nagalos. Hindi naman gaano pinsala. Dahil siguro dun sa bigat din yung fire extinguisher na dala ko. Lipat ko sa motor sa anak ko. Pero sa damit, wala. Ubos talaga yun doon sa taas. Ang 36 anyos na si Aldrin, todo ang lungkot nang malamang namatay ang kanyang alagang aso na natrap sa nasunog nilang bahay. Lumabas lang po ako ng sandali po kasi bibili lang sana ako ng pagkain ng aso ko. Pagbalik ko po, malakas na yung apo at hindi ko na siya naisalba. Kaya sobrang masakit sa puso na nakita ko wala na pala siya. Ayon sa Valenzuela Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa sa light materials ang mga bahay. Medyo malayo po kasi siya sa main road po. Kaya medyo nahirapan po yung mga bombero natin mag ng fire suppression dahil po sa masikip po yung daan. Made of light materials po yung houses dito eh. Pasado alas 10 kagabi nang maapula ang apoy. Patuloy ang investigasyon sa sanhi at halaga ng pinsala sa lugar. Sa Quezon City, isang bahay ang natupok sa Don Pepe Street, Barangay Santo Domingo. Ayon sa kagawad ng barangay, napansin nilang nasusunog ang bahay habang nagsasagawa sila ng paliga sa lugar. Agad silang humingi ng tulong para maapula ang apoy. As far as I know, pangalawa na siya, siguro for the past 2 years, pangalawa siya ngayon. Na doon din, same house, pero yung pinakauna kasi naapula yun agad. Yung ngayon, yung medyo lumaki ng kaunti, pero hindi naman, ayun, thankful kami sa mga BFP din na nandito kasi hindi siya talaga kumalat.
Umabot lamang sa unang alarma ang sunog na naapula rin din kinalaunan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Arestado ang dating PBA player na si Mark Cardona matapos umanong manghalik ng babae at magwala sa isang bar sa Taguig. Ayon sa Taguig Police, lasing noon si Cardona at hinalikan ang isang college student nang walang pahintulot. Nagsumbong ang babae sa kanyang boyfriend na kasama niya sa bar. Pero naging agresibo raw ang dating basketbolista at dinuro pa ang nobyo ng babae na naging dahilan ng injury sa mata nito. Depensa ni Cardona sa mga pulis na sagi lang daw niya ang nagrereklamong babae. Mahaharap si Cardona sa reklamong acts of lasciviousness at physical injuries. Sugatan si Eat Bulaga host Wally Bayola matapos maaksidente sa Andaya Highway sa Camarines Sur. Bumabiyahe si Wally Panagas City para magbakasyon ngayong Semana Santa nang maaksidente. Sumemplang daw ang TV host na sa lubak. Sa isang text message sa News 5, sinabi ni Wally na ligtas naman siya pero kinakailangan magpa-ospital para sa follow-up check-up. May mga naiulat pa raw na aksidente sa parehong lugar. Sa Facebook post naman ng TVJ, sinabing sugat at buko lang ang inabot ni Wally. Nagpapaalala rin sila sa Dabarkads na mag-ingat. Tumaas na ang presyo ng karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Ayon sa Department of Agriculture, epekto ito ng mahal na shipping fee dahil pa rin sa taas presyo ng petrolyo. Live mula sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, dyan ba sa Q-Mart, tumaas na rin ang presyo? Cheryl, sa ngayon pasok pa sa SRP ng DA ang mga presyo rito sa Mega Q-Mart. Pero posible raw na magtaas ang presyo ng mga isda ngayong Semana Santa. Pero sa ngayon, hindi pa masabi ng mga nagtitinda kung magkano ang itataas ng presyo dahil nakadepende rin daw sila sa singil ng mga nagde-deliver sa kanila. May nakita namang pagtaas ng presyo sa palengke sa Malabon. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture ang Gulong Duhat Market sa Malabon. Maraming supply sa gulay pero ramdam ng mga tindera ang mataas na presyo ng gasolina. Dati bumibiyahe kami 5 times a week. Ngayon, Twice na lang. nagbigay na ng tulong ang DA sa mga trader at farmer sa Benguet para matiyak na maihahatid ang mga gulay sa Metro Manila. Pagdating sa manok, mababa pa rin naman daw ayon sa DA na nasa 180 pesos kada kilo. Nakita rin po natin sa baboy, medyo hanggang 400 po ang liempo relatively. Pero sabi nga po nila, base po dito sa since March, ngayong early March, medyo nagtataas nga daw po, pa 5 piso, pa 10 piso. Pero definitely, nararamdaman na po yung epekto, lalo na po ng presyo ng gasolina dahil yung logistics po at pag-aangkat part po yun ng pagpaparating natin ng mga produkto dito sa palengke. Ang ilan naman sa mga mamimili, ramdam na rin ang bigat ng mga presyo. Nako, sobrang taas. Hanggang halos hindi mo mabilin lahat yung gusto mo sa kataasan. Yung mga budget mo, siran lahat. Dati yung 100, 150 ulam namin, dalawa lang naman kami. Nakakasya. Kung bibili naman ako laging luto, hindi naman maano yung apo ko pagka laging luto. Tsaka namamahal panlalo. Sa Quezon City, pasok pa naman ang presyuhan sa itinakdang SRP ng DA. Pero ang ilang mamimili, todo higpit pa rin ang sinturon. Naglalakad lang po ako, yun lang nga. Kung araw-araw kung sasakay pa dito, talagang mahirap. Wala ka lang mabibili sa 200. Sa pag-aaral naman ng DA, posibleng umabot sa 70 pesos kada kilo ang bigas dahil sa epekto ng giyera sa Middle East. Para mapigilan yan, inihahanda na ang 50 pesos price cap. In principle, the body has approved yung aming recommendation of a price cap of 50 pesos per kilo sa imported rice.
And this, nag-a-ad referendum kami, pipirmahan, hopefully by today, mapirmahan na yung final draft of the resolution, and that is submitted to the Office of the President. And ang Presidente na natin ang will make the final decision on that. Assuming everything smooth naman, earliest siguro mga April 15 or April 16 ho yun. Cheryl, ikinababahala nga rin ng mga nagtitinda rito yung pagkonti ng mga namimili. Bukod kasi sa Semana Santa ngayon ay kapansin-pansin daw na kumonti talaga ang namimili at tumumal ang bentahan dahil mas marami raw ang nagtitipid ngayon. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Fatima Baduria. Maayong gabi mga kapatid og sa tanang nagatanaw sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mao na ni ang una sa balitang showbiz. Umulan ng papuri ang Purple Rain version ng Pinoy singer na si Matty J. You better close it. Let me guide you to that purple rain. Purple rain. Purple rain. Purple rain. Sa husay niya, siya ang kauna-unahang Pinoy Golden Buzzer ni Britain's Got Talent judge Simon Cowell. Dumagongdong ang stadium sa tindi ng kanyang rendition ng iconic song ni Prince. Bukod sa husay niyang kumanta, bentang-benta rin ang kanyang sense of humor. Do you ever watch Star Wars? No, I'm too gay for it. Best answer ever. Napa-standing ovation ang lahat sa performance ni Matty J at big win pa dahil si Simon ang pumindot ng Golden Buzzer. Dahil yan, diretso na sa semifinals. Kaya naman, congratulations, Matty J! Sunod, sa pool sa CCTV, truck na minamaneho ng celebrity vlogger sumalpok sa kasalubong na van. Ang dahilan ng aksidente, alamin. At kapatid star Enrique Hill nakipag-birthday bonding sa kanyang mga fans. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang celebrity vlogger matapos sumalpok ang minamanehong truck sa isang van sa Dinulupihan, Bataan. Sa Pangasinan naman, isa rin ang namatay ng ma-hit and run ng SUV ang isang tricycle. Yan at iba pa sa Frontline report na ito. Pasado alas 4 ng madaling araw sa National Highway ng Ordaneta, Pangasinan, bigla na lang sinalpok ng SUV ang isang tricycle. Ang nasa unahan nilang siklista, mabilis na nakaiwas. Hindi na nakita ang mga sumunod na eksena. Pero sumibat ang SUV. Dead on arrival sa ospital ang babaeng angkas ng tricycle, habang dalawa naman ang sugatan kabilang ang tricycle driver. Naplakahan naman ang SUV na naka-hit and run. Naiwan din ito ang bahagi ng nasirang plaka ng sasakyan. At na-trace rin ito sa backtracking ng mga otoridad. Pero nakikipag-ugnayan pa ang pulisya sa LTO para malaman ang pangalan ng may-ari. Sa intersection naman na ito sa Carbon Public Market sa Cebu City, nagsalpukan ng dalawang motorsiklo dahil beating the red light ang isa. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga rider. To the rescue naman ang mga e-bike driver sa lugar. Agad silang dinala sa ospital. Pinag-aaralan naman ng pamilya ng biktima kung erereklamo ang nakabundol na rider. Sa Gapan Olongapo Road sa Dinulupihan, Bataan, mabilis ang takbo at bahagyang nakain ng truck na yan ang kabilang linya. Hanggang sa sinalpok nito ang kasalubong na van. Sa lakas ng impact, umikot pa ang truck hanggang sa tumilapon ng driver. Habang ang van huminto sa gilid ng kalsada.
Naipit din dyan ang driver na pahirapang nirescue. Sugatan naman ang mga sakay nito. Dead on arrival sa ospital ang driver ng truck na si Ron Daniel Gaila. SK member, vlogger at bagong talent ng Vivo Films. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakaidlip ang biktima. Medyo reckless yung pagka-maneuver ng sasakyan niya, and in those kinds of recklessness or maneuver, may possibility po na nakatulog, nakaidlip, or anything na nakapag-distract sa driver natin. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5. Weather update tayo mga kapatid sa mga bibiyahe ngayong Semana Santa. Maganda at mag-ingat pa rin po tayo sa nakapanglulumong init ng panahon. Sa katunayan, umaabot na po yung tinatawag nating ridge ng high pressure area dito po sa Northern Luzon. Kung ang low pressure area po ay nagdudulot ng masamang panahon at maulang panahon, ito namang ridge ng high pressure area ay kabaliktaran po niya. Nagdudulot po yan ng mas mababang tsansa ng pag-ulan at may kainitang panahon. Ito pong ating ridge ng high pressure area ay nagmula sa ating North Pacific high pressure area na aktibo kapag panahon ng tag-init. At kapag mas uminit pa yung ating panahon, nag-extend po yan at umaabot nga sa atin na kung saan mas nagdadala po yan ng drier weather o mas tuyong panahon kung saan po ito nag-extend. Maliban po sa ating ridge ng high pressure area, nagdudulot din po ng maalinsangang panahon. Ito pong tinatawag nating easterlies. Yan po ay makaka-apekto rin sa natitirang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, wala naman tayong inaasahang malawakang pagulan sa malaking bahagi na po yun ng ating bansa, maliban lang sa mga pulu-pulong pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Ang mas paghandaan po natin ay ang matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Kaya sa mga magbe-beach o pupunta sa dagat, lalong-lalo na sa mga areas na medyo puti yung buhangin, huwag po natin kalimutan ang mag-shades para makaiwas po tayo sa sun glare o yung pagkasunog ng ating mata at mag-apply din po tayo ng mga sunblock para man makaiwas tayo sa anumang sakit na maaaring idulot ng matinding init ng panahon. Gaya po ng mga areas ng Western Visayas, dyan po sa area ng Boracay, maging dito sa mga dagat ng Palawan at maging dyan po sa area ng Batangas. May kainitan din po sa mga kapatagan gaya ng Central Luzon at dito po sa areas ng Cagayan Valley. Ngayong araw na ito, ang pinakamatataas nating heat index na umabot sa dangerous level o mapanganib na level ay nandito po sa mga areas ng Cagayan, Palawan, na kung saan naglaro sa 40 degrees Celsius yung ating heat index dyan. Sa Mindoro naman, umabot pa yan sa hanggang 41 degrees Celsius at sa Catanduanes. At maging dyan po sa area ng Cotabato, nasa 40 degrees Celsius. Yan po ay matinding init at alinsangan ng panahon na paghandaan po natin mga kapatid. At bukas, yung ating tinatayang pinakamatataas na heat index ay dito po sa mga general area ng Pangasinan at Cagayan. Maging dyan po sa area ng Palawan, Mindoro, kasama na po dyan ang Capiz, na kung saan maglalaro muli sa 40 degrees or higit pa na heat index yung ating mararanasan dyan. Samantalang posible nang umabot sa 41 degrees Celsius yung ating heat index dito po sa general area ng Cotabato City. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang maaliwalas na panahon at medyo may kainitang tanghali. Kaya sa may mga lakad, bukas, huwag pa rin natin kalimutan ang pagdadala ng payong dahil magagamit po natin yan kapag nasa labas tayo, pananggalang sa matinding init ng araw. At miwas na rin po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na sa mga oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Bumaba sa number 45 ang world ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Women's Tennis Association. Kasunod ito ng round of 16 finish niya sa Miami Open. Hindi niya napantayan ang semi-final finish niya sa parehong kompetisyon noong nakaraang taon at dahil dyan, nalagasan siya ng 270 ranking points. Bumaba siya ng 16 na pwesto mula sa career high number 29 na ranking. Sunod ng paghahandaan ni Alex ang clay court season at sisimulan niya yan sa Linz Open na gaganapin sa Austria next week. Love and positivity ang mensahe ni A Secret in Prague star Enrique Hill sa kanyang fans na super nag-enjoy sa birthday bonding kasama ang aktor. Kaya naman, all the more na excited si Ken sa pagsisimula ng kanyang serye sa TV5 ngayong Abril. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Birthday
A wish granted para kay kapatid superstar Enrique Hill ang makabonding na niyang ulit ang kanyang fans na matagal na niyang gustong makasama. Ang birthday event ni Ken, kinarir din ng kanyang fans na todo ang paghahanda with cakes, banners at marami pang iba. Tandaan mo sa nangyayari sa mundo ngayon. Sana po tayong lahat pinamagkakapatid. I-spread po natin ang love and positivity. So sana po through our show, ma-spread po natin ang love and positivity. And love it is talaga ang ipinakita ng fans para sa kanilang hashtag King of the Hill dahil deserve naman daw yan ni Kenito. At bilang sukli sa love and loyalty ng kanyang fans, 100% na ibinubuhos ni Ken ang kanyang best para sa highly anticipated kapatid serye na A Secret and Prom, written by Mark Dwayne Angos, na gumawa rin ng mga minamahal na projects noon ni Ken, pati na ng Kathniel, and directed by Barry Gonzalez, hatid ng MQuest Ventures at Slingshot Studios. Totoy Pájaro, teenage hanggang ngayon, medyo cool. Yeah, medyo tumanda na ng konti, pero I'm just happy to be doing it with them. I mean, I wouldn't want to do it with anybody else. Powerhouse din ang cast with leading lady Andrea Brillantes, Edu Manzano, Joel Torre, Ruben Soriquez, Cedric Juan, Kim Domingo, MQAA stars Mark Ian at Pinay, Kay Brosas at marami pang iba. Mapapanood ang A Secret and Prom this April sa TV5 at sa Netflix soon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Vendor sa palengke, malapitang binaril sa ulo. Bagong bukas na bahagi ng Cavitex to C5 Link, libre ang toll ngayong Abril. Okay, you're fired. At unang Lenten special ng Eat Bulaga na The CEO, inilabas na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa takot na dumagsa ang mga biyahero sa NAIA, maagang nagtungo roon ang ilang pasahero. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, marami na ba ang pasahero dyan? Cheryl, alam mo, damang-dama na nga yung Holy Week rush dito sa NAIA Terminal 3 dahil sa dami ng mga kapatid natin na dumadagsa patungo dito sa terminal. At sa ngayon naman, walang aberya sa mga biyahe bukod dun sa mga minor na delay. Kaya tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-usad ng mga flights. Yan ay sa kabila nga nung tumataas na presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo. Pero ayon sa mga nakausap nga natin kanina, pinaka-importanting tip daw talaga na nagawa nilang diskarte ay yung nag-early booking sila. Ilang pasahero na ang maagang nagpunta sa NAIA ngayong Semana Santa. Nabalitaan kasi nila na maraming daragsa ngayon sa NAIA Terminal 3. Kabilang na dyan ang mga OFW na sina Joko at Efren na papunta ng New Zealand. Tanghali pa lang daw ay nandito na sila, pero alas 9 pa raw ng gabi ang kanilang biyahe. Medyo inagahan namin kasi malayo pa pinanggalingan namin. Upuan, number 1, kasi yung mga pamilya natin sumasama. Medyo nahihirapan silang umupo. Tulad kami, kanina pa rin kami natayo. Nadaming kulang sa upuan. Mahirap kasi itong time na to, bakasyon na rin ng mga bata. So mahirap umalis ngayon. Pero wala tayong magagawa, kailangan natin magtrabaho. Sa ngayon, wala pa namang nagkakansela ng flight dito sa Terminal 3. Pero inaasahan pa rin ng pamunuan ng paliparan na marami pa rin ang babiyahe. Sa ngayon, inaasahang papalo sa 1.35 million ang mga pasahero sa Terminals 1, 2 and 3 mula March 28 hanggang April 5. Mas marami yan kumpara sa 1.32 million na pasahero noong Semana Santa 2025. Para maiwasan ang siksikan sa NAIA, nagpatupad ng reassignment sa mga terminal.
Mula Terminal 1, ililipat sa Terminal 3 ang Air China, China Eastern, Vietnam Airlines, Royal Brunei at Shenzhen Airlines. Habang mula naman sa Terminal 3, ililipat sa Terminal 1 ang international flights ng Philippines Air Asia at Air Asia Berhad. Epektibo sa April 1, ililipat din sa Terminal 3 ang Japan Airlines mula sa Terminal 1. Bukod sa mga terminal ng paliparan sa bansa, dagsa na rin ang mga biyahero sa Manila North Harbor Port. Maagang bumiyahe ang pasahero na si Marshall Asman ngayong Lunes patungong Ozamis. Napilitan din siyang kumuha ng tiket sa kabila ng mataas na pamasahe sa barko. Medyo nagtaas kasi dati nasa 2 plus lang yan eh. 3,000. Sakit ba sa bulsa, sir? Sobra, sir. Ramdaman talaga namin. Sa pagtataya ng Philippine Ports Authority, aabot sa 2.46 milyon na pasahero ang tutungo sa mga pantalan mula March 28 hanggang April 5. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa 2.41 milyon noong nakaraang Semana Santa. Ayon naman sa pamunuan ng North Harbor, 24/7 ang operasyon nila hanggang sa April 2 o Huwebes Santo. Pero pagdating ng Good Friday, magiging 5 a.m. na ang unang biyahe at pagpatak ng alas 7 ng gabi ay temporary gate suspension na po ang pantalan. Magkakaroon naman ng power shutdown mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado at balik operasyon ng tanghali. Magbabalik naman sila ng 24-hour operation sa Easter Sunday. Cheryl, karagdagang paalala na lamang din natin sa mga kapatid natin na tutungo at babiyahe sa mga pantalan. Mahigpit yung paalala ng PPA pati na rin ng Manila North Harbor Port na kailangan daw kung may dalang mga halaman, kailangan muna nila ng clearance para maikarga itong mga ganitong klase ng dadalhin nila sa kanilang mga probinsya. Pati na rin yung mga alaga nilang hayop o fur babies nga kung tawagin, kailangan nila daw merong clearance yan, pati veterinary certificate. At karagdagan ding payo natin sa mga kapatid naman natin na tutungo pa lang dito sa NAIA Terminal 3. Nako, magbitbit na po ng mga mahalagang gamit at magbitbit ng pasensya dahil pahaba na po ng pahaba yung mga pila sa ngayon. Mas maigi po na mas maagang pumunta rito, posible mga 3 to 4 hours bago yung ating scheduled na biyahe. Yan muna ang latest mula dito sa NAIA. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo. Kabi-kabila ang naitatalang pagnanakaw ng langis. Sa Albay, umabot na sa 2 million pesos na halaga ng petrolyo ang inimpak para iligal na ibenta. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Hindi na nakatakas pa ang lalaking yan matapos palibutan ng mga pulis sa isang tagong lote sa Ligaw City, Albay. Ang kanyang atraso, iligal umanong pagbibenta ng produktong petrolyo. Sa gitna pa yan ang kinakaharap na problema sa langis. Nang inspeksyonin ng lugar, tumambad sa mga otoridad ang mga malalaking liquid storage tank. Naglalaman daw yan ng langis. Sa investigasyon, binibili yan ng sospek sa iba't ibang gasoline station at pagkatapos iipunin tsaka ibebenta sa mga piling customer. Maituturing niyang iligal na kalakalan at distribusyon ng petroleum products. Gumagamit din po siya ng ibang individual ako saan ito pagsasama-samahin po nila at binibili sa iba't ibang gasoline stations. Nasamsam ng mga otoridad ang isang fuel tanker truck, ilang storage container at higit 1,000 litro ng gasolina. Posibleng lampas daw ang halaga niyan sa 2 milyong piso. Ito po ay kinakagat ng ating mga kababayan sapagkat sa computations po nila kapag sila ay pupunta pa sa retail stations, sila din ay maggagasolina rin po o gagastos pa ng halos parehas din. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng naarestong suspect. Nakaharap siya sa reklamong illegal trade and distribution of petroleum products. Kabilaan din ng pagnanakaw ng ilang motorista mula sa pagpapakarga ng gas sa halagang 5,000 pesos sa Quezon City hanggang sa Bacolod City na 500 piso. Pero pare-parehong nagpapagas and run. Yan ang patuloy na binabantayan ng mga pulis, lalo ngayong mahalang langis. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Binuksan sa publiko ang bagong segment ng Cavite C5 Link Expressway. Bukod sa mas mabilis na biyahe, libre rin daw ang toll dito hanggang sa katapusan ng Abril. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang kabubukas lang na Cavite C5 Link Segment 3B. Isa itong connector road na may habang 2 kilometro sa pagitan ng Parañaque at Taguig. At inaasahang dadaanan ng mahigit 36,000 na sasakyan araw-araw. Ayon sa Pangulo, kung dati 1 hour and a half ang ginugugol ng mga motorista, ngayon magiging 15 minutes na lang.
Ang sabi sa atin, 15 minutes lamang daw ang biyahe mula dito sa Parañaque patungo dun sa Taguig dahil dito sa bagong bukas na segment ng Cavitex. So ngayon, i-check natin kung ganun lang talaga kabilis ang biyahe. Kaso first day pa lang ngayon, so wala pa masyadong sasakyan. Nakarating na tayo ngayon dito sa Taguig. Umalis tayo sa Parañaque around 2:41 p.m. Nakarating tayo dito 2:47 ng hapon. Lumalabas 6 na minuto lamang yung biyahe natin. Pero kasi kabubukas lang naman ng segment na ito, wala pa tayong kasabay na mga sasakyan. Pero on ordinary days, pag may mga rami ng sasakyan, posible nga na 15 minutes ang biyahe. Napakalaking ginhawa nito, lalo ngayong Holy Week. Libre rin muna ang toll ng buong Abril. Napakalaking bagay yan dahil malaking savings sa oras ng mga commuter. Pangalawa, dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa krudo, sa fuel. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, balak ng pamahalaan na magdagdag pa ng mga bagong highway para makabawas sa konsumo ng langis at iwas trapiko. Marami pa kaming mga ibang bubuksan sa mga susunod na linggo. Bukas kami din ni Sec Banoy, bubuksan din namin yung SILEX, direktiba din ni Pangulo, para mabuksan na natin yung diretsyong link hanggang Cabanatuan City. Para yung mga magbabiyahe natin starting ngayong Holy Week, lalo na sa Holy Wednesday, talagang dire-diretso na hanggang Cabanatuan. Ang laki din ng tipid nun. Ang laki din ng tipid sa biyahe, ang laki din ng tipid sa konsumo ng gasolina. Nagbabala naman ang Department of Transportation na ipatatawag nila at maaari ring suspindihin ang lisensya ng mga bus company na magpapatupad ng dagdag pasahe. Kasunod ito ng report na merong mga bus na nagtaas singil kahit pa malinaw sa utos ng Pangulo na wala muna ang fare hike. Makikiusap na rin po kami sa ating mga bus operators, mga transport public utility vehicles operators natin na wag na sila magtaas ng pasahe natin sapagkat nga po kayo po ay regulated. Pagtitiyak ng DOTR, pinaghahandaan nila ang pagdami ng pasahero ngayong Semana Santa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Gumawa ng bagong record para sa Pilipinas sa Asian Cycling Confederation Track and Para-Track Cycling ang delivery rider na si Zedric Ivan Honorica. Natapos niya ang men's elite sprint sa loob ng 10.865 seconds. Nahigitan niya ang 2 dekada ng record na 11.42 seconds. Mas humanga pa nga ang marami dahil nagkakahalaga lang ng 14,500 pesos ang bisikleta niya. Pinundar niya yan sa pagiging delivery rider at naungusan niya pa ang ilang cyclist na milyong-milyong piso ang halaga ng bisikleta. Certified tear-jerker ang unang Lenten special ng Itbulaga entitled The CEO ni Dabarkads Joey De Leon, Miles Ocampo at Wally Bayola. Tungkol ito sa isang CEO na nagpanggap na janitor para mas makilala ang kanyang mga empleyado with special participation ng veteran stars na sina Bembol Rocco at Perla Bautista. Umani ng papuri ang acting cast, lalo na ang pagiging kontrabida ni Dabarkad Miles. Sumasagot ka pa? Ano pa mo, ha? Ito mga papel na to? Ito mga print mo? Yan, pagiging mo, pagiging mo yan lahat. Ay, mo nagpamarunong kayo, ano? Bukas naman, Holy Tuesday, abangan ang Lenten story na My Forever kasama si Bossing, sina Vic Soto, Jose Manalo, Ryan Agoncillo at Porinoy Yonyu Kim. Bibida naman sa Holy Wednesday special na Bahay Aruga, sina Dabarkads Alan K., Paulo Ballesteros, Maine Mendoza at Riza May, with special guest Miss Helen Gamboa Soto. Susunod, vendor sa palengke, malapitang binaril sa ulo. Ugat ng krimen, 11 umano sa droga. News 5 exclusive. Alingasaw ng tambak na mga basura sa Santa Rosa, Laguna, inirereklamo ng mga residente. At Calvin Abueva, pinagmulta matapos sabihang pumaldo ang PBA referees.
Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay matapos malapitang barilin ng isang tendero sa Naik, Cavite. Napagalamang pusher ito na ng 11 umano sa kanyang supplier. Narito ang exclusive Frontline report. Sa pool sa CCTV kung paanong malapitang binaril sa ulo ang isang vendor sa Naik Public Market itong Biyernes. Bago ang krimen, aakalain mong customer lang ang lalaking naka-helmet nang lapitan niya ang vendor. Nag-usap pa ang dalawa hanggang sa pumesto sa likod ang rider. Nang makaalis ang naunang customer, sumunod na lumapit ang nakapadyak na vendor. Maya-maya pa, doon na kinuha ng suspect ang baril saka pinaputukan ng 2 beses ang vendor, saka tumakas sakay ng motorsiklo. Ang tinderong bumibili sa biktima natulala sa nangyari. Naisugod pa sa ospital ang 36 anyos na biktima pero namatay rin siya. Batay sa investigasyon ng mga pulis, isa sa mga nakikitang motibo sa krimen ang unsehan sa illegal na droga. It appeared meron pong pagkakautang itong si victim kay suspect. There were reports na binabagsakan ng illegal na droga nitong suspect si victim na siya namang dinidistribute niya dito sa isang barangay natin at hindi siya nakapag-remit yung huling bagsak. Sa follow-up operation ng mga otoridad, naaresto ang gunman sa Bailén, Cavite. Na-recover sa suspect ang pistol at ang hinihinalang illegal na droga. Napag-alamang mayroon na rin siyang kasong may kaugnayan sa droga at nakalista rin bilang drug personality sa Cavite. Naharap ang suspect sa mga kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Kalaboso ang isang construction worker sa Dinalupihan, Bataan matapos sugurin sa bahay at pagtatagain ang lalaking nambuli umano sa kanya. Sa isang panayam, inamin ng suspect na lasing siya noong nangyari ang krimen. Hindi raw siya nakapagtimpi hanggang sa tuluyang nag-amok. Tinamaan niya ang magkabilang braso ng biktima. Nagpapagaling na ito sa ospital. Na-recover naman sa suspect ang bolo na ginamit sa krimen. Mahaharap siya sa kasong frustrated homicide. Nilinaw ni Floyd Mayweather Jr. na exhibition match lang ang susunod na laban nila ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Ibig sabihin, hindi yan makakaapekto sa kanilang professional record. Taliwas yan sa naunang pahayag ni Pacman. Sabi pa ni Pacquiao, babahiran niya ang perfect niya 50 wins record ni Mayweather. Wala pang bagong komento si Pacquiao. Sabi rin ni Mayweather, naghahanap pa ng venue para sa match. Isa sa mga tinitignan ng Sphere sa Las Vegas, Nevada. 2015 nang unang magharap ang dalawa kung saan nanalo si Mayweather sa tinaguriang Fight of the Century. Pinagmulta ng PBA ng 20,000 piso si veteran forward Calvin Abueva matapos buweltahan ng mga referees ng liga. Sa viral video, sinabi ni Abueva na pumaldo o tumanggap ng malaking pera ang 4 na referee. Kasunod yan ng pagkatalo ng team niya na Converge Fiber Xers kontra sa Barangay Ginebra kagabi. Agad na ipinatawag ng PBA si Abueva. Sa isang statement, sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na hindi nila papalampasin ang walang basehang akusasyon. Nagsorry naman raw si Abueva at nangakong hindi na uulitin ang paratang. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, News 5 exclusive. Mga residente sa Santa Rosa, Laguna, inirereklamo ang gabundok na basura. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa
sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tabi po sa mga naghahapunan, mabahong problema ang inirereklamo ng mga residente sa Santa Rosa, Laguna. Nag-uumapaw na raw kasi ang mga basura sa isang complex. Ang mga inaasahan namang maghahakot, tila nagtuturuan pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez, exclusive. Sangkaterbang basurang nakatambak lang sa may Balibago Complex sa Santa Rosa, Laguna ang ilang buwan ng inirereklamo ng mga negosyante at residenteng napapadaan doon. Sa mga larawang ipinadala ng concerned citizens sa News 5, kita rin ang patong-patong ng mga plastik ng basurang naipon sa lugar. Halos matakpan na nga ang ilang establishmento gaya ng bangko. Kaya ang ilang nagtitinda, hindi na raw nakakatiis. Mabaho talaga. Sino talagang bibili o ng pagkain o doon? Kung gano'n din yung lalo na ko sa kalusugan po namin, ako may edad na rin po Pinuntahan ng News 5 ang inirereklamong lugar. Medyo nabawasan na ito ng mga basura kumpara sa unang video na ipinadala sa amin. Pero naabutan pa rin namin dito ang samot-saring kalat mula sa mga establishmento. Kasama na ang maruming tubig na inilagay sa plastik, pati na ang ilang patay na hayop. Ito yung lugar kung sa tinatambak yung mga basura. Kahit sandali pa lang kami nandito, nakasusulasok talaga yung amoy. Ang problema, katabing-katabi lang ito ng isang eskwelahan dito sa lugar. Reklamo ng ilang stall owner, tila baliwalang mataas na garbage fee na sinisingil naman sa kanila. Grabe sila maningil. Hindi ka kakakutan hanggat hindi ka nagbibigay ng bayad. Tapos, paano naman tatagal yung business mo, kung lalo na kung pagkain, kung may masangsang na amoy? Ito, nabalitaan ko, taong gobyerno pala ang nag-ano dyan. No, taong gobyerno po yung ang namumuno, tapos hindi naman pala maayos ang serbisyo. Ang tinutukoy nilang opisyal ay si Benvenido Pia, head ng Monitoring and Clearing Operation Group ng Santa Rosa LGU. May-ari rin siya ng private hauling business na silang nag-aakot ng basura roon. May nakuha pa ngang ID ang News 5 ng isang tauhan nito na pirmado ng naturang LGU official. Tingin ko po, may conflict of interest kasi taga-gobyerno po siya So dapat wala na po siya sa business na yun, lalo na po sa paghahakot ng basura. Depensa ng opisyal, matagal na nilang negosyo ang hauling o paghahakot ng basura. Pero hindi raw nila hawak ang buong complex. 3 lang po halos ang hinahakutan ko doon. Hindi po ako pwede na mag-iwan o maglagay ng basura sa mga establishment. Isa po yung aming opisina sa nananaway, naninita. Isa po sa trabaho po namin yan. Ang makahuli ng mga nagtatapon kung saan-saan. Ang LGU naman, hindi rin daw basta makatulong sa paghahakot dahil pribado ang complex. Sa kontrata namin po, pag commercial establishments, hindi rin namin pwedeng hakutan yun. No? Makukuha rin naman kami. Humarap din ang kinatawan ng naturang complex. Git nila, nasa transition stage ngayon ang kanilang pamunuan, kaya may mga naiiwan pang mga basurang hindi nahakot. Galing po yan sa mga illegal vendors na mga nandoon na ginawa nilang dumping site. So ngayon po nagkaroon kami with the help ng mayor ng Santa Rosa, nagkakaroon po kami ng intensive ngayon na clearing. Umaasa na lang ang mga nagreklamo, tuluyan ng malinis ang lugar at hindi na maulit ang pagiging tambakan nito ng mga basura. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, kilalanin ang young star sa likod ng kaabang-abang na kapatid seryeng My Best Friend Eman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nakahanap na nga ba ng new love si 2018 Miss Universe Catriona Gray? Yan ang usap-usapan online matapos kumalat ang mga larawan ni Kat kasama ang non-showbiz guy at rumored boyfriend niyang si Douglas Nichols. Nawaw mali pa nga ang ilan ng inakalang ang ex ni Kat na si Clint Bondad ang kasama ng beauty queen. Hindi rin nakalagpas sa netizen na pina-follow ni Kat sa IG si Douglas. Wala pa mang confirmation mula kay Kat, masaya ang fans dahil finally raw ay nakamove on na siya sa hiwalayan nila na aktor na si Samuel B. Bago pa man magsimula ang kapatid seryeng My Best Friend Eman, may handog na kaagad na libreng sakay ngayong Semana Santa ang ating best friend. Nagsimula na nga yan kanina at ang ruta po niyan ay sa SM Fairview papuntang PTEX at pabalik. Tuloy-tuloy po ang libreng sakay hanggang bukas. 7 a.m. aalis sa SM Fairview habang 10 a.m. naman sa PTEX. Samantala, bukod sa mga bida na sina JM De Guzman at Shaina Magdayaw, kaabang-abang din si My Best Friend Eman ang young stars na sina Ice Reyes at Elijah Abatayo. Nagaganap bilang young Ruth at Mateo. Malapit na nating makilala si Eman this summer sa TV5. Tsaka welcome ko pa yung mga donors. Gagaling din yan. Kaibigan lang. Parang hindi ko magagawa yun. Kasi magkakaibigan tayo, Ruth. Ug mao kini ang mga balitang showbiz karong adlaw sa Lunes. Ako si Inday Fatima. Hello. It's good to be back. I know. Sexy. Paano yung ano dito scuba diving Yes. Oo nga, nakita ko. Sport. Naalala ko tuloy nung panahon ko, parang ganyan lang. Kaya mo pa yan. Yung Kaya ba? bewang niya, hita ko lang. Subukan mo mag-outfit na ganyan. Ha? Kakasya yung yung damit na sa hita ko lang. Hindi na aakyat. Hindi na aakyat. Kaya mo yan, partner. Kaya mo. Diba? Yan. Ang hindi natin kaya yung pagtaas na naman ng presyo. Ay, ikaw kasi diesel ka eh. Kaya 11 to 12 pesos yung itataas ng diesel ngayon. Ngayon linggo. Pila na naman sa mga gas station niya. Kaya mo pa. Ha? Kaya mo pa ba? Ang maganda yung sa Maynila, na sana sumunod yung ibang mga LGU. May 3,000 na ang mga jeepney drivers. Basta registered sa Maynila. Okay. For 5 days yan, tigta 3,000 araw-araw. Tapos libre pang sakay. So lahat, kumikilos. malawak yung makikinabang. Oo. Mga commuter natin, saka yung ating mga jeepney drivers. Pero naman dapat talaga ang mga LGUs natin kumilos na para makatulong tayo. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.